Yo, what's up mga ka-sir, this video guys, ayan na nga yung ating tutubi kite. So syempre bago natin lagyan ng parisukat guys para dun sa kitting niya mga lodi, kasi napansin ko kasi yung pakpak niya sa may hulihan mga lodi, na-adjust. So bala kong lagyan siya ng yan, ng isa pang yung triangle or baskagan mga lodi para mas lalo siyang tumibay sa malakas na hangin mga lodi. So ganyan talaga yung ginagawa kong style kapag pambagyuhan talagang saranggola yung ating ginagawa mga lodi, kasi malaking bagay din yan yung ganyang nilalagay nyo siya ng extension yan, para kasi mas matibay siya sa mga malalakas na hangin mga lodi, at syempre hindi rin gumalaw yung yung pagkakatali nyo ng mga pakpak. Kasi kahit may duct tape na yan mga lodi, sobrang lakas ng hangin din talaga, na-adjust siya or nahihila. So kailangan natin na mas patibayin pa yung kanyang mga pakpak mga lodi para talagang mas matindi talaga yung yung tibay nung pakpak, at hindi rin basta-basta mababali rin yan kapag merong ganyan. So yan, magkabilaan yan, yung taas at baba merong ganyan yung style ng ginagawa ko mga lodi. So yan, nilagyan ko siya ng duct tape bago ko siya talian. So ganyan na ganyan talaga para mas lalong matibay at hindi talaga makalas sa pagkakatali mga lodi. Yan kasi makapit talaga yung duct tape. So ganyan tayo gumawa mga lodi yan. So yan, time lapse lang natin mga lodi. So pag gumagawa kasi ako ng ganyan, talagang na-amaze ako mga lodi, kasi maganda talaga yung yung merong duct tape. At syempre yung mga ganyang design, naisip ko rin kasing lagyan ng ganyan para, kasi nga yung pakpak natin is 6 feet, medyo isang dipa, malaki din yan. So para maprotektahan yung pakpak natin at hindi rin siya mabali or mayupi-yupi talaga sa sobrang lakas ng hangin mga lodi. So malaking bagay yan kapag nilalagyan nyo ng ganyan. So hindi naman siya ganun kabigat mga lodi. So maganda talaga yan sa paglipad. So sariling style ko lang din yan. So sa iba hindi sila naglalagay ng ganyan. So ako kasi napansin ko kasi nung napapalipad ako dito sa Bicol. So ang lalakas talaga ng hangin. Ang lakas talaga ng hangin mga lodi. So kaya naisipan kong lagyan ng mga ganyan sa pakpak mga lodi para mas lalong matibay. So yan na nga lodi, naayos ko na at natali ko na rin. Yan, taas baba. So talagang may laban na yan sa malalakas na hangin mga lodi. So yan na nga, lalagyan natin siya ng lado mga lodi, or yung parisukat, yung sa dugtungan ng parisukat mga lodi. So maraming klase yan. So sa akin kasi dahil merong killing siya sa kanan kapag nakaharap yung saranggola, at kapag nakatalikod naman yung saranggola sa kaliwa. So yun. So doon natin lalagay yung yung lado natin mga lodi. So merong isa pa nga niyan, kahit nilagay mo na sa pinakagitna nung patindig mga lodi, tapos kung saan yung may killing, doon mo lang lalagyan ng tali sa may gilid ng pakpak. So yan, napapakita ko mga lodi. So yan, ganyan yung style na ginawa ko. Pero merong isa pa niyan, kung natalian nyo siya sa pinakagitna, so kung saan may killing, doon din kayo mag-extension ng tali mga lodi. Yan So yung ginawa ko dyan, kasi dahil dalawa yung pakpak niya, so dalawang parisukat yan. Yung isang parisukat sa pinaka buntot niya is medyo maiksi lang siya. So ganyan yung ginawa ko mga lodi. So kung mas mapansin nyo, ayan, nabubulol tuloy ako. Kung mapansin nyo mga lodi, so yan ganyan o yun sa pinakahulihan. Ayan, meron siyang parisukat na maliit. Ayan, naisip ko yung ilagay kasi nga dalawa yung pakpak. So syempre para din yan, para mas para mas maganda yung bend nung pinakahuling pakpak mga lodi. So yan na nga, nagready na nga kami nila Aaron, kasama ko si Aaron, si Princess at si Combi, at syempre yung nagbibideo niyan si Adrian. So ayan na. So dati wala kaming motor mga lodi, nilalakad lang namin talaga yan. So ang ganda ng paliparan namin mga lodi sa pinakadulo ng village namin mga lodi. Ayan, dahil kasama namin si Combi, so 4 kami nakasakay kay Combi, yung motor ko.
So, ang loop. So, yan, magka-park muna kami dito sa ano, sa paliparan namin mga lodi. So, yan. So, tingnan natin yung panahon. So, medyo makulimlim kasi medyo hapon na kasi yan, mga 4 PM na. Ayan, nilalaro ni Princess yung tutubi natin. So, shout out po na tayo. Yung ating saranggola. So, part 2 na to mga lodi. Testingin natin yung ating ano, yung ginawa kong parisukat at syempre yung dinagdag ko dun sa pakpak mga lodi para syempre pambagyuan siya. At syempre, shout out sa mga sumusuporta sa atin mga lodi. Maraming salamat sa pag-support sa ating YouTube channel. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-subscribe ako sa aking YouTube channel. At syempre, i-follow niyo yung aking official page, yung Searchard TV Vlogs. At syempre, mag-join din kayo sa Saranggola Uragon guys para mag-post kayo ng mga magagandang obra niyo dun mga lodi. At syempre, follow niyo rin ako sa aking TikTok account. So ayan guys, papaliparin natin siya. Guys, ito nga yung ginawa kong ano, parisukat mga lodi. Ayan o. So ganyan. So dito yung kiling niya. So ayan, mapapakita natin. So dito yung kiling niya. So yung kanyang parisukat na ginawa ko, so medyo mahaba dito. So yan, sa kabilang yan. At ito medyo maiksi. So pag ginanon mo siya, yan o, ganyan. Para syempre bumalanse siya at hindi masyadong makiling dito sa kabila. At syempre yung parisukat niya mga lodi, so yan, dalawahan niya. So yan o, makikita nyo dalawa. So may buntot niya. So ganyan yung itsura niya no. So kita ba guys? So yan, papaliparin natin siya. Subukan natin. So ayan na nga, napalipad na nga natin mga lodi. So medyo hirap pa siyang umangat dahil medyo mahina yung hangin dyan sa baba. Pero kapag nakalipad na siya sa taas, talagang malakas yung hangin sa taas mga lodi. Yun, Paano yun? Sabay kita. Sabay. so yun, ang layo niya, ang tayog na mga lodi. Ano? So abangan nyo mamaya yung ginagawa ko lagi, yung pinapadapo ko sa kamay ko yung saranggola mga lodi. So magagawa ko na yan dahil medyo wala siyang masyadong kiling mga lodi. So papadapuin natin siya sa kamay natin. Yun yung lagi kong ginagawa mga lodi. So abangan nyo mga lodi sa pinakahuling video na to. So yan na nga mga lodi. Ano, steady na yung kanyang lipad. So ayan, steady na yung kanyang lipad mga lodi. So ang ganda talaga tingnan. So gandang ganda ako dito sa ginawa nating tutubi mga lodi kasi sulit na sulit talaga yung lipad niya. So kahit medyo may kiling siya pero madali lang talaga ayusin yan mga lodi. So talagang nangyayari talaga yan. Pero ang ganda ng lipad niya mga lodi, talagang solid talaga, solid. Panalong panalo talaga, panalo. Grabe. So ayan na siya mga lodi, ano. Yan, hindi ko pa inubos yung tali niyan mga lodi kasi pababain din naman natin yan. Pero abangan nyo, paliliparin ko siya dito sa may bubong namin, dito sa bahay kasi bababa din na natin siya buong maghapon or kung po pwede pa natin siyang paliparin hanggang umaga, hanggang magdamag mga lodi. So ayan o, galing. Ang ganda ng lipad niya mga guys o. Kung mapapansin nyo talaga o. Yan o, lupit. Talagang ano siya, ang ganda, talagang sulit na sulit. So abangan natin
paliliparin ko siya sa mga malakas na hangin mga lodi. So ngayon kasi dito sa Bicol medyo maulan talaga dito sa Bicol, kaya kung mapapansin sa video namin, ayan no, makulimlim yung panahon dyan pero malakas yung hangin sa taas. Ayan, so abangan nyo guys pag malakas talaga yung hangin. So magpapalipad tayo gamit yung ating tutubi mga lodi. Sige na lang Eron, zoom lang. Ika. Babaguhin natin yung parisukat sa baba. Ganda. Ang lupit. Ready, kuya. Eron, ready ka lang. Loh. Okay, sakto mo. Siya, Eron, habol sa akin. So yan, hindi na siya gumagalaw mga lodi. So hindi siya gumagalaw. So okay na rin. Medyo konting adjust pa. May nakikita pa akong konting killing, pero okay lang din. Ayos na din. Sumo. Patatasin natin ganito. Pero gusto mo yung aero, no? Papagsak yan, no? Oh. Ready yun, ay. Oo. Dapat yan hindi kumagalaw. Medyo killing ka dito sa... Tagilid ba ka? Tagilid. Pa, sa ano yan, itong i-adjust ko kaya yan, i-testing ko pa. Perfect. Yan guys. Okay na guys, perfect guys yung perfect landing natin guys. So, nagawa ko rin. Thank you. Perfect.